Ang buong makinarya ng administrasyon, ng pink, ng pula, ng dilaw ay nagsama-sama na at ito ay in full swing na ngayon to discredit si Sara Duterte. Ang tanong ng marami, bakit ito nangyayari sa ngayon? Ano ang endgame nito para sa administrasyon at sa mga dilaw, sa pula at saka sa pink? Pag-usapan natin yan ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sa kasaysayan po, hindi bago itong ganitong sistema ng pamumulitika na kung saan ang mga nangungunang kandidato ang tinatarget ng mga lalaban at mga makakalaban niya sa politika. Very recent case in point nito ay ang kaso ni Jejomar Binay na naging Vice President ni Pinoy. At sa pagtatapos ng termino ni Pinoy, parang lumulutang na ang pangalan ni Jejomar Binay. Unfortunately, hindi siya kaalyado ng Liberal Party. Kaya ang kandidato nila noon dapat ay si Mar Rojas. At para pahinain ang base of support ni Jejomar Binay, nag-umpisa na ang smear campaign sa kanya bago pa man sumapit ang 2016. As a matter of fact, parang mga 2014 pa lang, nag-umpisa nang lumabas sunod-sunod yung mga investigasyon, and later on, mga kaso na isinampa kay Jejomar Binay. And for Mar Rojas then and the Liberal Party, that strategy worked. Humina si Jejomar Binay. Unfortunately, they did not count on the fact na tatakbo noon si Rodrigo Duterte as president. So they were outmaneuvered by the Rodrigo Duterte camp. Kaya nasayang lahat ng effort nila. But at least ngayon makikita nyo that the pattern is the same. Ang malakas na kandidato, kailangan pahinain sa pamamagitan ng mga smear campaign. Bakit kailangan gawin ito ng administrasyon sa tulong ng pink, ng pula, dilaw, na nagsama-sama na silang lahat laban dito kay Sara Duterte? Well, the obvious answer is because as of today, it appears that Sara Duterte will be president of the Republic of the Philippines if there will be an election in 2028. As a matter of fact, kahit nga ngayon mag-eleksyon, si Sara pa rin ang nananalo at mananalo. At wala pong kandidatong mailalaban ang mga pink at ang dilaw, kahit ng administrasyon sa kasalukuyan. Wala pa, pero pag-uusapan natin yan at may ibubulgar ako sa inyo sa susunod kung sino sa tingin ko magiging kandidato ng administrasyon. But as of the moment, may credibility problem ang lahat ng kalaban ni Sara Duterte. But nonetheless, susubukin pa rin nila the same formula that they tried kay Jejomar Binay. At itong si Madriaga na kanilang inilulutang na parang witness daw, star witness against kay Sara Duterte. Napanood na natin ito bukod doon sa investigasyon dito kay Binay noon, sa panahon ni Rodrigo Duterte, ginawa na rin ng mga pink ito. Remember yung si Bicoy? At basahin mo yung statement ni Madriaga, pati yung mga style ng testimonya ni Bicoy, parehong-pareho. Para bang iisa lang yung scriptwriter. Sana naman nagpalit man lang kayo ng scriptwriter ninyo. At ang lumulutang lang dito ay hindi po yung katapangan na sinasabi ng Liberal Party, nitong si Father Villanueva, kung ano-anong pinagsasasabi nila. Alam niyo, para po sa amin, ang malinaw nito ay yung pagiging ipokrito po ninyo sa sitwasyon na ito. Dati 125 million lang ang hinahabol ninyo na confidential fund, tapos ngayon naging 600 plus na confidential fund. Sinama nyo na yung DepEd, Pero yung presidente na involved dito sa katiwalian, minsan, you did not call on him or did not even mention his name. Hindi nyo nga mabanggit yung pangalan ni Romualdez tungkol dito sa katiwalian. Parang mayroon kayong amnesia, nakalimutan nyo ng lahat. At ngayon, pinaiikot nyo ang sambayan ng Pilipino at kinukumbinsi kami na wag naming pansinin itong nangyayari na ito sa flood control. Ang pansinin namin ay si Sara Duterte. Ganito katanga ang tingin nila sa mga Pilipino. This is how they disrespect the Filipino people. Yung intelligence ng mga mamamayan, ganito ang kanilang pagtrato sa atin. Akala nila
Sa pamamagitan ng mga diversionary tactic nito, mauutupan nila ang mga Pilipino. Kinukumbinsi tayo, huwag yung panoorin yung flood control, huwag yun ang pansinin si Martin Romualdez, huwag yun ang pansinin si BBM tungkol dyan. Itong pansinin nyo, yung kaso ni Sara Duterte. At hindi lang sapat na isa lang, nakita ninyo yung kanilang inilatag na papel, ang taas-taas ng kanilang mga complaints, yung taas nung 1 billion or 2 billion pesos na binibigay di umano kina Romualdez, ni Zaldico, at kay Bongbong Marcos. Nung nakita ko nga yung stock ng papel na yon, yung sa kasong sinampan nila sa ombudsman daw, naalala ko yung pera At ang malinaw na malinaw dito ngayon, itong pink at yung dilaw, hindi lang simple alliance ang nangyayari, pati doon sa alliance, sa pagtatakip ng lahat ng mga ginawa nitong administrasyon ay kasabwat na silang lahat. Hindi ka magiging kasabwat kung hindi ka nakinabang dyan. At hindi ka mag-e-effort ng ganyan, ng ganun-ganun lang. 1.7 trillion ang nawawalang pera, at kung ikaw ay aatasan para pagtakpan ito, syempre, papayag ka ba naman ng kakaning itik lang ang sa iyo? It has to be substantial. At ito yung si Madriaga, ganito rin ang estilo. Lahat ito ay preparation para doon sa pagpa-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Sinabi ko na sa inyo, noon pa, this will be the target. At pagkatapos, iisa-isahin yung mga kakamping senador ni Sara Duterte. And this is happening right now, exactly as I predicted. And itong ginagawa nila na iba pang mga diversionary tactic, yung sa DTI, yung 500 pesos na Chibuena, ngayon 50 pesos naman daw sa college na baon, sapat na. Alam nyo, huwag nyo masyadong pansinin ito. Sapagkat ang tawag dito is another diversionary tactic. Nililihis po ang atensyon natin ng DTI kasi alam nila magagalit tayo doon sa kanyang mga sinasabi. I think yung kanya pong mga pahayag na yan about yung baon natin, alam naman natin hindi po sapat talaga yung 50 pesos, pero sasabihin nila para magalit kayo doon sa DTI Secretary na si Roque, magalit kayo doon sa 500 pesos na eventually makakalimutan ninyo yung galit ninyo tungkol doon sa pagnanakaw. The intent for me is very obvious, na ginagalit kayo sa mga impormasyon dahil alam nila na itong mga klase ng impormasyon na to ang ikagagalit ng mga sambayan ng Pilipino upang eventually makakalimutan ninyo. At ang tingin nga nila, sobrang nipis ng utak natin na mga simple lang na diversionary information na gagaya nito ay mawawala na tayo agad sa hulog, hindi na natin masusundan yung mga kung anong pinagagawa nilang pagnanakaw. But we are wiser now. Mas matalino ng Pilipino ngayon. Kaya ako at tayong lahat, lagi ko kayong pinapaalalahanan, huwag niyong basta susundan o papakinggan yung sinasabi nila. Aralin ninyo kung ano ang hindi nila sinasabi. At ito, hindi nila sinasabi sa atin, siyempre, yung totoong intention nila. But they think na dahil makitid ang ating mga utak at bobo tayo mga Pilipino, hindi natin mapapansin yung kanilang mga ginagawa. But we know better now. Alam na natin yan. Sapagkat tayo, patuloy tayong nakikilahok. Tayo'y nagmamasid, tayo'y patuloy nag-i-engage dito sa usapin na ito. At patuloy tayong nagsisipag-aral sapagkat alam natin mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.